When you are disciplining a child, kailangan mo munang matutong kontrolin ang iyong sarili kasi hindi mo maibibigay ang tamang pagdidisiplina kung ikaw mismo ay walang kakayahang disiplinahin ang iyong sarili. Hi, I'm Donna, a nanay transformed by God through motherhood. Una sa lahat, hindi po ako children's behaviors expert o psychology. Ang aking mga bagay na babanggitin ay galing sa aking experiences bilang isang magulang for 9 years. Kasama na dito ang aking mga natutunan sa pagbabasa ng mga libro galing sa mga expert patungkol dito. When I say expert, ito yung mga totoong tao talaga na may kaalaman patungkol sa topic na ito. Now, to give you a little background, mahilig na talaga ako magbasa ng libro dati pa, pero mga fiction lang yung forte ko noon. At ngayong nanay na ako, aside sa Bible, I'm into child's learning and disciplining and parenting na yung mostly binabasa ko to help me in my current season, lalo na nag-homeschooling ako. To be honest, dumaan kami sa stage na yan, lalo na sa aking panganay. Nakawawa talaga kasi parang siya yung aking trial and error, not just sa homeschooling, pero in the realm of parenting na rin. Dumanas kami ng maraming tears, frustration, manipulation, and all the hardship. And I'm pretty sure dumating din ako sa point where I question my capabilities as a homeschooling nanay. But the Lord God is so gracious that He gave me heavenly wisdom how to do it His way. At si dinami-rami kong binasang parenting books, secular and Christian pa nga, sa Bible ko lang talagang nakuha yung tamang pamamaraan kung paano madisiplina ng mga anak. Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Ephesians 6:4. Sa gospel na ito, inuutusan tayong mga magulang in general na i-treat natin ang ating mga anak ng tama para hindi ma-steer ang kanilang anger na later on ay magli-lead sa kanila into rebellion. Na along the way, we must train our children how to obey us and our instructions, but first, our instructions for them must be rooted to God. Medyo malalim po. Sige, pababawin natin ng konti. Before tayong mga magulang magturo ng obedient, dapat alam natin kung paano mag-obey kay God. When God convicts you into something like a lifestyle mo, companion, time usage, distractions, o ano pa man yan, maybe to read your Bible, o kahit ano pa man yan sa buhay mo, is kaya mong i-let go at i-surrender at mag-obey. Sa akin, it's my pride, self-righteousness, and ego. Because once I let go of all of them, I became holier like Jesus. Pero hindi lang perfect. Which is the goal of every Christian. At once kasi kapag nag-obey ka kay God, His voice will be much louder. His instructions will be much clearer. And magbibigay siya ng instruction for your marriage, finances, and parenting. Lahat mas magiging malinaw sa iyo na kahit ayaw ng flesh mong gawin yung pinapagawa niya is gagawin mo out of respect and love sa Kanya. At alam mo na lahat ng pinapagawa niya sa iyo ay for your own benefits and advantages. Kahit hindi mo bet gawin, ay gagawin mo. As for me, hindi ko bet mag-homeschool, mag-stay at home, at kahit tong page na ito, hindi ko rin bet gawin. Pero out of my deep love and respect to God, ginawa ko. Kasi alam kong galing sa Kanya ang command. Out of respect and love. Ganito dapat rooted ang obedience ng ating mga anak sa atin. Not out of fear, manipulation, and bribe. But of course, a genuine respect and love is not an instant work. Like, hindi siya parang magic ni with a single snap, andyan na yung relationship nyo. It is a byproduct of your good relationship sa iyong mga anak na galing rin sa respect and love na ipinapakita mo sa kanila. By the way, if you like this kind of content, please subscribe para ma-update kayo. If may bago tayong pag-uusapan, pakishare na lang din sa iba baka kasi ito yung kailangan niyang marinig today. Now, I'm not yet done because I know it is a journey until they reach their adulthood. At kailangan kong i-maintain ang aming relationship na rooted out of respect and love. Because I will always be their mother kahit maging mga parent pa sila. This is Nanay Donna. Until next time, bye!